Nahimigan na naman niya ang panunuya sa boses nito. Di tuloy niya alam kung ano ang pakay nito sa pakikipagkita sa kanya. Natapos ang hapunan nila nang wala silang matinong na pag-usapan. Palaging idinidiin nito kung gaano nakayaman ng pamilya nito na kaya na nitong bilhin ng lahat. Wala siyang ideya kung ano ang gustong palabasin nito. May itatanong pa sana siya nang maglabas ito ng eleganteng Duxton Harris cigarette pouch at kumuha ng isang stick na Fuentes cigarette, isang premium brand ng sigarilyo. Walang pakundangang nagsindi ito nang hindi nagtatanong kung okay lang sa kanya na manigarilyo ito. Gusto mo? Alok nito nang mahuli siyang nakatingin. Umiling siya. No thanks, I don't smoke. Nagbuga ito ng usok. Bakit ganyan ka makatingin? Parang ngayon ka lang nakakita ng babaeng naninigarilyo? Or high-class ladies should not smoke in public places? O baka naman mumurahin para sa iyong sigarilyo ko? Nagulat lang ako sa tingin ko. Hindi alam ng kuya mo na naninigarilyo ka? Ngumisi ito. Isusumbong mo ba ako? Naging formal ang anyo niya. Problema na ninyo iyan ng kuya mo, ayokong makialam. Pero kung ako ang tatanungin mo, ayokong makialam. Hinihingi ko ba ang opinion mo? Putol nito sa iba pang sasabihin niya. Gigil na idinudol nito ang sigarilyo sa ashtray. You know what? I don't like you. Isang malaking tanga si Kuya Marcos para balikan ka. Napaawang ang mga labi niya. Anong problema mo, Chanel? Malumanay na tanong niya. May ginawa ba akong masama? Oo, dahil sa'yo nasaktan ng kuya ko. Muntik nang masira ang buhay niya at kasalanan mo ang lahat. Pareho lang kaming nasaktan. 10 taon na. Namuhay siya ng mag-isa. Nang malayo kay Marcos. Kahit gusto niyang bumalik ay hindi niya magawa noong una. Muntik na siyang mawala ng pag-asa na magkikita pa sila. Umiling si Chanel. Mali ka. Magaan lang ang nangyari sa'yo. Baka nakabuti pa nga sa'yo ang pagpunta sa ibang bansa habang naghihirap ang kuya ko rito. Nagpapasarap ka naman sa London. Huminga siya ng malalim. Hindi masayang mamuhay ng mag-isa habang iniisip ko kung ano ang nangyayari sa kuya mo. Hindi kayang tapatan ng pera ang kalungkutang naramdaman ko noon. Pero mayaman ka pa rin. Wala ka sa tabi ni kuya na naghihirap siya. Halos masiraan siya ng bait na mawala ka at tumigil ito sa pagsasalita at ikinuyom ang kamay. Tila hindi na nito kayang ituloy ang iba pang sasabihin. Kinagap niya ang nakakuyom na kamay nito. Chanel? Hindi ko gustong masaktan ng kuya mo. Iyon ang huling bagay na gugustuhin ko. Pero iba na ngayon. Tapos na ang gulo nang nagkabalikan na kami. Mahal pa rin namin ang isa't isa. Hindi iyon nagbabago. Tinabig nito ang kamay niya. Mahal mo siya dahil mayaman na siya, no? Minahal ko siya kahit noong mahirap pa siya. Kung mahal mo siya, bakit hindi mo siya ipinaglaban? Dahil kahit ako, hindi ko nagawang ipaglaban ng sarili ko. 17 pa lang ako noon. Anong magagawa ko? Paano ako babalik sa Pilipinas? Lilipad? Nasa magulang ko ako noon. At nasa magulang ko ang lahat ng kapangyarihan. Para pigilan akong bumalik, sila ang humawak ng passport ko. May mga bagay na hindi madaling gawin. Matalim pa rin ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. I still hate you, mariing sabi nito. I'm sorry kung nasaktan kita at ang kuya mo. Pero hindi na mauulit ang nangyari. Hindi na masasaktan ng kuya mo. Pangako niya. Tinitigan siya nito sa mata. Mahal mo ba talaga si kuya? Sinalubong niya ang mga mata nito. Tumayo ito. Pwes, umalis ka sa buhay niya. Hindi ka na lang dapat bumalik. Masaya na siya noong wala ka. Sasaktan mo lang ulit siya. Naiwan siyang tigagal habang pinagmamasdan nito palayo. Hindi niya masisisi ito kung magtanim man ito ng hinanakit sa kanya. Mahal nito si Marcos. Kahit siya ang nasa kalagayan nito ay baka ganoon din ang gawin niya. Huwag kang mag-alala, Chanel. Hindi na masasaktan ba uli si Marcos? Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Zam kay Marcos nang mapansin ang dinadaanan nila. Papasok sila sa executive village na tinitirhan niya noong bata pa siya. Ang sabi nito nang umalis sila ng opisina ay may meeting daw sila. Kaya nagtaka siya dahil residential area ang tinatahak nila. May sorpresa ako sa'yo. Nakangiting sabi nito. Humalokip-kip siya at nilingon nito. Sabihin mo nga ang totoo sa akin, Mr. Lobregal. Totoo ba na may pupuntahan tayong meeting dito o niloloko mo lang ako?
Tumawa ito. Guilty? Wala tayong pupuntahang meeting? Pero magugustuhan mo naman ang sorpresa ko sa'yo. Hindi niya magawang magalit dito nang makita ang ngiti sa mga mata nito. Mula nang maging nobyo na ito ay mas madalas na niyang naririnig na tumatawa ito. Hindi na rin masyadong mainitin ang ulo nito kaya kapag nasa opisina sila. Malaki na talaga ang ipinagbago nito sa dating Marcus. Pinisil niya ang pisngi nito. Mamang gwapo, sabihin mo na kung ano ang pupuntahan natin. Wala akong hilig sa surprise. Boring kapag walang surprise sa buhay ng tao, no? Pumikit na lang siya kaysa makipagkulitan dito. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan. Nang dumilot siya ay nasa harap na sila ng mansyon ng mga Alonzo. We are here. Bulong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang bumaba ng sasakyan at pinagmasdan ng bahay. Bahay ito ni Grandma. Not anymore. Sa akin na ito. Gulat na binalingan niya ito. Ikaw ang nakabili nitong bahay? Ngumiti lang ito at binuksan ang maliit na gate upang makapasok sila. Akala niya ay hindi na siya makakabalik sa bahay na iyon mula nang sabihin sa kanya ni Grandma Margaret na nabili na iyon. Subalit hindi nito sinabi sa kanya kung sino ang nakabili. Nakadama siya ng lungkot habang pinagmamasdan ng paligid. Iyon pa rin ang mansyon, walang nabago. Subalit parang wala ng buhay. Maging ang mga halaman sa paligid ay tila malungkot. Mukhang mula nang mawala sa pangangalaga ng mga Alonso ang bahay, hindi pa ulit iyon natitirhan. Bigla niyang na-miss ang paglalaro sa malawak na hardin tulad ng ginagawa nila noong bata pa. Matagal nang hindi nakakatikim ng halakhak ang bahay na iyon. Gusto kong magbigay ka ng suggestion sa mga dapat baguhin dito sa bahay at sa mga dapat mamahala rito. Alamin mo kung ano pa ang kailangan para mailagay na natin sa ayos ang lahat. Bakit ako? Hindi ba dapat ay ang mama mo o si Chanel ang magdesisyon niyan? Tanong niya. Wala naman siyang karapatan sa pag-aari nito dahil hindi pa naman sila mag-asawa. Niyakap siya nito sa baywang. Dahil hindi naman sila ang titira dyan, kundi ang pamilyang bubuin ko. Hindi ba dapat lang na ang babaeng pakakasalan ko ang mag-ayos sa bahay na ito? Ngumiti siya at ikinawit ang mga kamay at braso sa leeg nito. Are you proposing? Yes. Will you marry me? Yes! Mariing kinintalan siya nito ng halik sa mga labi. Sa isang iglap ay parang nakumpleto ang kaligayahan niya. Sa isang salita lang na iyon ay tuluyan ng magbabago ang buhay niya. Isang pagbabago na matagal na niyang pangarap. Niyakap siya nito ng mahigpit. Natupad na ang pangarap ko. Ano ba ang pangarap mo? Tanong niya. Ikaw. Iginala nito ang mga mata sa paligid at pabukang inilihad ang dalawang kamay. Ang bahay na ito, ang lahat ng karangyaang tinatamasa ko ngayon. May dahilan ito para maging masaya. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan nito, dapat lang na makuha nito ang katuparan ng pangarap nito. Hindi niya ipagpapalit ang ngiting nakikita sa mga mata nito. Ang natutuwa siya dahil kasama siya sa pangarap nito. Lumabi siya. Sa akin, may kulang pa. Kumunot ang noo nito. Anong kulang? Gusto kong makakita ng mga batang nagtatakbuhan sa garden. Gusto kong mapuno ng halakhakan ang bahay na ito. Gusto ko rin niyang makalimutan na minsan ay naging bahagi ng kalungkutan niya ang bahay na yon. Puno ng emosyon na tinitigan siya nito. Huwag kang mainip. Malapit na yon. Bulong nito at inangkin ang kanyang mga labi. Pwede nating kunin ang mga dating katulong dito. Mas kabisado nila ang bahay at magagaling talaga sila. Balita ko, wala pa silang nakukuha ng trabaho. Iyon nga lang, kailangan natin kumuha ng bagong mayordoma. Siya lang kasi ang dinala ng dating bahay na may-ari dito. Sabi ni Zam. Habang nag-iikot sila sa mansyon para i-check kung ano ang mga kulang na gamit, napagkasunduan nilang doon ganapin ang engagement party bilang pagpapakilala na rin na ito ang bago may-ari ng pansyon. Ikaw ang bahala. Wika ni Marcos at tiningnan ang mga vase na kasama sa koleksyon ng lola ni Zam. Maganda sila, hindi ba? Binili pa yan ni Grandma sa Venice. At yung iba, binili pa niya sa kung saan-saan. Mahilig siya sa vase.
Ang iba sa mga iyon ay hindi isinama ng lola niya sa pag-alis. Katulad ng iba pang gamit, hindi raw iyon kailangan sa farm, kaya kasama iyong ipinagbili kasama ng mansyon. Kumunot ang noon nito. Sino ang may-ari nito? Si Grandma. Itapon mo ang mga yan, utos nito. Ayokong makita ang mga basurang yan sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata niya at tiningnan ng mga vase. Bakit naman itatapon natin yan samantalang napakamahal niyan? Sayang naman kung itatapon lang. Malungkot na sabi niya. Para sa kanya ay hindi basura ang mga yon. Kung gusto mo ang mga vase, itago mo. Basta wag mo ipapakita sa akin. Sabi nito at tinalikuran siya. Maaring hindi pa rin ito komportable sa bagong bahay, lalo na't nakikita pa nito ang gamit ng dating may-ari. Iniligay agad niya sa isip ang bili nito. Ayaw niya mag-away sila dahil lang sa mga vase. Marahil ay gusto nitong tuluyang mabago ang bahay bilang bagong may-ari ayon sa gusto nito. Inalis nito ang puting telang takip ng grand piano. Pati iyon ay hindi isinama sa ipinagbili dahil masyadong malaki. Makikiusap siya rito na huwag iyong tanggalin dahil malaki na rin ang value ng piano. Isa pa, gusto niyang pakuhanin ng piano lesson ang magiging anak nila. Titiyakin niyang hindi tatakas sa mga ito katulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Tinalunton ng daliri niya ang balustre ng grand staircase. Napangiwi siya nang sumamang alikabok sa dulo ng daliri niya. Sa tingin ko, kailangan na nating papuntahin dito ang mga katulong sa lalong madaling panahon. Napalingon siya nang tumunog ang piano. Isa-isang tinipan nito ang tiklado ng walang tiyak na tono, maliban sa sunod-sunod na nota ng do re mi. Parang isang batang naglalaro lang ito at noon lang nakahawak ng piano. Nakangiting nilapitan niya ito. Marunong ka ba magpiano? Hindi. Sa isang katulad kong lumaki sa hirap, hindi iyon kasama sa pinag-aralan ko. Saka kahit gustuhin ko, paano naman ako matututo kung wala kaming piano at walang pambayad sa piano teacher? Hindi rin naman ako marunong magpiano. Ni wala nga akong nakabisa kahit isang pyesa dahil palagi akong tumatakas sa piano teacher ko. Nang nakita niyang hindi ako interesado, sinukuan na rin niya ako. Natatawa ang kwento niya. Gusto ko lang makinig ng tugtog sa piano, kaya kapag nandito ako sa mansyon, kinukulit ko sa grandma na tugtugan ako, magaling kasi siya at tama na. Sigaw nito at galit na hinampas ng mga palad ang piano. Lumikha iyon ng hindi magandang ingay dahil sa sabay-sabay na pagkakadiin sa teklado. Subalit hindi ito nakatingin sa kanya kundi sa harap ng piano. Nang sundan niya ang tingin nito ay nakatuon ito sa painting ng mag-asawang Alonzo. Gawa iyon ng isang sikat na pintor noong silver wedding anniversary ng mga ito. Madaling mamukha ni Marcos na nilapitan ang painting at tumayo sa ibaba niyon. Mga importanteng gamit lang ang dinala ni Grandma pag-alis. Di na niya naisama ang painting na yan. Inilipat niya ang palad sa likod nito at naramdaman niya ang tensyon doon. Naalala niya ang galit nito nang makita ang vase, isang pagpapaalala rin ng painting sa dating may-ari niyon. Kung ayaw mong makita, aalisin natin ang painting. Kahit ipasunog pa natin kung gusto mo, lahat ng paintings na nandito, aalisin natin, huwag kang lang magalit. Di pa rin nakakalimutan nito kung paano ito paalisin sa bahay ng mga Alonzo noong nandiligaw pa ito sa kanya. Maayos naman itong pumunta sa bahay. Kaso, ipinagtabuyan siya. Para bang isang tao na walang dignidad, ang kasunod niyon ay ang kaapihang dinanas nito sa kamay ng lolo niya nang paglayuin sila nito. Ilang beses natin ang kanyang tanongin nito kung ano ang ginawa ng lolo niya rito, kung hanggang saan ito sinaktan pero palaging iniiwasan nito ang paksa. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. No, hindi ko ipapatanggal ang painting na yan. Maaring mabago ang buong bahay pero matitira ang portrait nila sa mismong lugar na yan. Pero magagalit ka lang tuwing makikita mo ang mga yan. Sumilay ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi nito. Gusto kong makita nila kung paano ko angkinin ang lugar na ito. Hindi niya maiwasang makadama ng takot sa puot na nakikita sa mga mata nito. Nagmamalaki ito dahil pag-aari na nito ang mansyon ng mga Alonzo, ang simbolo ng katanyagan ng mga ito. Sa pagkakahawak nito sa kamay niya, parang ipinagmamalaki na rin ito na kasama siya sa pag-aari nito. Pero mahal siya nito. Di siya ba sa pag-aari lang nito? Marahil ay gusto lang nitong ipakita sa lolo at lola niya na kahit pilit na pinaghiwalay sila ng mga ito, ay nakagawa pa rin sila ng paraan para bumalik sa isa't isa. Puno ng pagmamahal at pangunawang hinamplos niya ang pisngi nito. Wala ka ng dahilan para magalit. Patay na si Grandpa. Lumipat na rin si Grandma. Wala na sila rito. Hindi ka na nila masasaktan.
Wala na silang kapangyarihan para guluhin tayong dalawa. Pero buhay pa siya, mariing sabi nito at itinuturo ang lola niya. Iginiyan niya ito palayo sa portrait ng lolo at lola niya. Malayo na siya at matanda na. Kalimutan mo na ang nangyari noon. Magkasama na tayong dalawa ngayon. Iyon naman ang importante, hindi ba? Marahil ay ang mga Alonso ang simbolo ng kaapihang dinanas nito. Nakatanim pa rin sa isip at puso nito ang galit at sakit. Nasa loob pa rin nito ang binata na minsang nangarap at nagmahal pero hinusgahan dahil sa pagiging mahirap nito. Kaya kahit mayaman na ito ngayon ay hindi pa rin ito nakakadama ng kasiyahan. Marahil ay iyon lang ang paraan nito upang maibsan ang sakit. Niyakap siya nito nang makalabas na sila ng mansyon. Mangako ka sa akin, Zam. Hindi ka na makikipagkita sa babaeng yon. Kanino? Tanong niya. Kay Margaret Alonso. Puputulin mo na ang mga anumang ugnayan mo sa kanya. Pero, lola ko siya. Tutol niya. Kahit ano pang kasamaan na nagawa nito dati ay napatawad na niya iyon. Wala naman siyang mararamdamang kasiyahan kung puputulin niya ang pakikipag-ugnayan dito. Ito pa rin ang lola niya. Mangako ka. Mariing sabi nito. Naghahalo ang puot, hinanakit at lungkot sa mga mata nito. Hindi mo siya hahayaang tumapak sa pamamahay na ito. Kahit kailan. She's no longer welcome here. Tumango siya at niyakap ito. Kung sasalungatin niya ito ngayon, masasaktan lang ito. Lalong mananariwa ang sugat. Balang araw ay maghihilom din iyon. Baka makagawa siya ng paraan para mapagkasundo ang dalawang taong mahal niya. Sa ngayon ay pagbibigyan niya si Marcus hanggang dumating ang panahon na tuluyan na niyang mapalambot ang puso nito. Zam? Nabanggit sa akin ng mama mo na may boyfriend ka na? Sabi ng lola niya nang tawagan siya nito sa cellphone. Nasa mansyon siya at inaayos ang imbitasyon para sa engagement party. Opo, Grandma. Boss ko siya sa trabaho. Sabi niya at nagtungo sa bintana upang tanawin ang hardin. Nakabalik na ang mga katulong upang pangalagaan ang mansyon at ibalik ang dating ganda nito. Sa susunod na buwan pa ang engagement party pero ngayon pa lang ay abala na sila sa paghahanda. Nakabuti pala ang pagtatrabaho mo sa Alonso Systems. Sinabi ko na sa iyo di ba? Baka dyan mo makita ang lalaking pakakasalan mo. Hindi nga ako nagkamali. Mabuti at nakalimutan mo na si Marcos. Sino ba siya? Napadlunok siya. Hindi niya masabi rito na si Marcos ang lalaking nakatakdang pakasalan niya. Natitiyak niyang tututol ito. Surprise na lang, Grandma, kung sino siya. Magkakakilala rin kayo. Nang matapos ang pag-uusap nila ay hinarap niya ang mga imbitasyon. Binuklat niya isa-isa ang mga iyon at hinanap ang imbitasyon na nakapangalan sa kanyang lola. Isinekreto niya kay Marcos na kasama ito sa mga imbitado. Tiyak na magtatalo lang sila. Kinabahan siya nang hindi niya makita ang imbitasyon nito. Hinalungkat na niya ng ilang beses ang mga imbitasyon at inisa-isang tingnan ang pangalan ng mga imbitado. Kompleto ang mga iyon maliban sa imbitasyon nito. Humanghangos na pinuntahan niya si Marcos sa library. Nakaharap ito sa laptop computer at agad na nag-angat ang tingin pagpasok niya. Bakit, sweetheart? Malambing na tanong nito. May kulang kasi sa invitation na ipapadeliver ko sa messenger ngayon. Baka may nakuha ka? Binuksan nito ang drawer at inilabas ang isang imbitasyon. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong nito at inilapag sa mesa ang imbitasyong may nakasulat na pangalan ng kanyang lola. Yan nga! Sabi niya at mabilis na hinawakan ng imbitasyon.